Totoo na ang plano ng Diyos para sa atin ay hindi palaging maliwanag at maaaring tumagal ng panahon bago natin maunawaan kung ano ang kanyang sinusubukang ipaalam sa atin. Gayunpaman, may mga palatandaan na inihahanda ang Diyos para sa isang bagay na mas malaki at mas mahalaga. Sapagkat ang oras ng Diyos ay laging tama para sa atin. Narito ang ilang mga palatandaan na inihahanda ka ng Diyos para sa isang bagong yugto ng iyong buhay. Number 1. Nagsisimulang magsara ang mga pinto. Maaaring nakakabigo ang senyalis na ito, ngunit ang pagsarado ng pinto ay maaaring tanda ng proteksyon ng Diyos o itinakda ka para sa isang bagay na mas malaki. Sa halip na madismaya, magpasalamat sa nakasarang pinto. Maaaring may isang mas magandang pagkakataon o layunin para sa iyo, isang senyalis na may itinuturo ang Diyos para sa isang bagay na mas malaki. Huwag magulat, sapagkat ang Diyos ang nagbubukas at nagsasara ng mga pintuan sa ating buhay. Halimbawa, ang pagkatanggal sa trabaho o pagkawala ng pinagkakakitaan ay isa sa pinakamahirap na pangyayari sa buhay ng isang tao, lalo na sa mga sinusuportahang pamilya. Maaaring ito ay nagdaragdag sa atin ng takot, kawalang katiyakan at emosyonal na kabigatan ng mananampalataya. Maaaring ito ay nagdaragdag sa takot, kawalang katiyakan at emosyonal na kabigatan. Ngunit kung nagtitiwala tayo sa Diyos, siya ay nagbubukas, nagsasara ng mga pinto sa ating buhay sapagkat may inihahanda siya na mas mabuting bagay na nakalaan para sa atin. Minsan, komportable tayo sa takbo ng ating buhay at sa mga ginagawa natin ngayon. Maaaring hindi natin kailanman isipin ang pagbabago ng direksyon sa ating buhay. Kaya para makuha ang ating atensyon, isasara ng Diyos ang mga pintuan. Hindi niya hahayaang mabuksan muli ang mga ito para sa iyo kahit anong pilit mo. Doon ka lamang makikinig sa sasabihin ng Diyos sa iyo. Maaaring bumulong siya sa iyo na sumubo ka ng mga bago, kumuha ng bagong trabaho at iba pa. Ngayon ay handa ka ng makinig at sumunod sa Kanya. Ang isang mahusay na halimbawa sa Biblia ay tungkol sa buhay ni Elias. Binigyan siya ng Diyos ng tinapay at karne sa pamamagitan ng mga uwak at binigyan niya siya ng tubig mula sa batis. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali ay natuyo ang batis. Iyon ay isang pinto na nakasara sa kanya. Ngayon ay nasa Diyos ang kanyang atensyon. Isang bagong utos ang dumating sa kanya na pumunta kaagad sa Serepta, kung saan inutusan ng Diyos ang isang balo na maglaan para sa kanya. Iyon ay isang bagong direksyon sa kanyang buhay. Si Elias ay ginawang handang makinig at sumunod dahil sa isang saradong pinto sa kanyang buhay. Sa Pahayag chapter 2 verse 7, kung ano ang kanyang binuksan ay walang sino man ang makapagsasara, at kung ano ang kanyang isinasara ay walang sino man ang magbubukas. Kapag nagsimulang magsara ang mga pinto, hilingin sa Diyos na akayin ka sa isang bukas na pinto. Gayon din, tanungin siya kung merong anumang bagay na kailangan niyang gawin sa loob mo upang ihanda ka sa bukas na pintong iyon. Number 2. Nagsisimulang magbukas ang mga pinto. Kapag ang mga bagay ay nagsimulang mangyari ng hindi inaasahan, iyon ay karaniwang isang senyales na binibigyan ka ng Diyos ng mga hakbang sa panibagong chapter ng iyong buhay. Sinasabi nga na kung may isinaradong pinto, tiyak na may magbubukas na panibagong pinto. Gayon din sa trabaho, kung nawalan ka ng trabaho, maaaring may panibagong opportunity. Kung may inalis na isang tao sa iyong buhay, malamang na maipapalit ang Diyos. Maaaring hindi malinaw sa simula, maaaring hindi mo maintindihan, ngunit habang nagsisimula kang makakita ng mga bagong pagkakataon, ito ay magiging kapanapanabik. Sa bawat pagkakataon, ang Diyos ang gumagalaw at gumagawa sa likod ng isang saradong pinto upang dalhin tayo sa bukas na pinto para sa mas mahusay na paglilingkod para sa kanyang kaluwalhatian. Kung may mga magbubukas na pinto para sa iyo, lapitan ito ng may panalangin. Hilingin sa Diyos na isara ito kung hindi ito mula sa Kanya. Gayunpaman kung ito ay mula sa Kanya, hilingin na hayaan itong bukas. Minsan sa buhay, mahirap magbukas ng mga pinto para sa atin, lalo na kapag sinusubukan natin gawin ito sa ating sarili lamang. Ngunit kapag ang Diyos ang nagbukas ng mga pinto, walang mahirap at walang imposible sa Kanya. Sa Pahayag chapter 3 verse 8, narito, inilagay ko sa harap mo ang isang bukas na pinto at walang makapagsasara, sapagkat ikaw ay may kaunting lakas. Tinupad mo ang aking salita at hindi mo ikinaila ang aking pangalan. Hindi ito basta pinto. Ito ay magiging tamang mga pintuan na itinalaga ng Diyos para sa iyo upang maisakatuparan ang kanyang kalooban. Number 3. Kapag nakakaranas ka ng mga pagsubok, maaaring mahirap tiisin ng mga pagsubok at hamon, ngunit kadalasan, ito ang mga pagkakataong natututo tayo ng mahalagang aral at lumalago ang ating pananampalataya. Maaaring payagan ng Diyos na mangyari ang mga hamon at pagsubok upang ihanda tayo sa mas malaking bagay. Maaari tayong magsimulang magkaroon ng pasanin para sa isang bagay na hindi pa nararanasan natin noon.
Ang mga pasanin ay maaaring paraan ng Diyos upang pukawin ang ating mga puso bilang paghahanda para sa isang bagong tungkulin. Kung may napapansin at nararamdaman kang anumang mga bagong tungkulin o di kaya naman yung mga bagong opportunity, humingi sa Diyos ng patnubay at pananaw. Ayaw ng Diyos na tayo ay malito, kaya patuloy niyang pagtitibayin ang kanyang kalooban para sa atin kung tayo ay masunuri na naghahanap sa Kanya. Number 4. Kapag hindi ka mapakali. Isa sa mga senyales na inihahanda ka ng Diyos para sa isang mas malaking bagay ay hindi ka mapakali. Maaari mong pakiramdam na ang iyong kasalukuyang sitwasyon ay may kulang, tulad ng pagkabagot sa iyong trabaho, relasyon o pang-araw-araw na gawain. Kung hindi ka mapakali at handa na para sa pagbabago, ang discomfort na ito ay maaari isang senyales na may gustong ipakita ang Diyos sa iyo. Sa Exodo, mababasa natin ang tungkol kay Moises sa pag-aalaga ng mga tupa sa disyerto. Ngunit ginamit ng Diyos ang panahong iyon para ihanda si Moises para sa isang mas dakila, ang pamunuan ng kanyang bayan palabas ng Ehipto. Sa parehong paraan, maaaring hinihila ka ng Diyos palabas ng iyong comfort zone para ihanda ka sa bagong season. Sa mga panahong ito, kadalasang inihahanda ng Diyos ang ating mga puso para sa mas malaking pagtawag. Sa Roma chapter 8 verse 28, at nalalaman natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng umiibig sa Kanya na mga tinatawag ayon sa Kanyang layunin. Mga kapatid, magtiwala sa timing ng Diyos. Ang mga pagbabago sa panahon sa ating buhay ay katulad ng mga pagbabago sa panahon ng kalikasan. Ang mga puno ay nag-aalis ng kanilang mga lumang dahon upang magkaroon ng puwang para sa mga bago. Kapag inihahanda tayo ng Diyos para sa isang bagong panahon, kailangan niyang alisin ang ating mga dating gawi upang makagawa tayo ng bago. Ang pagbabago ng mga panahon ay maaaring maging isang hamon para sa atin. Ngunit kapag sinabi sa atin ng Diyos na lumipat, kailangan nating lumipat. Kapag nakakaramdam tayo ng pagbabago sa ating buhay, maganda man ito o hindi, dapat tandaan na ang gusto ng Diyos ang pinakamabuti para sa atin at dapat tayong magtiwala sa Kanya. Hindi man natin naiintindihan ang lahat. Kung sa tingin mo ay inaakay ka ng Diyos tungo sa isang bagay na mas malaki, oras na para kumilos ng may pananampalataya. Ang saradong pinto at isang pusong hindi mapakali ay maaaring Kanyang paraan ng paggabay sa iyo sa bagong paglago. Magtiwala sa Kanyang oras at ihanda ang iyong sarili. Kung kikilos tayo bago ang Kanyang oras, ito ay magiging katulad ng pagpulot ng hindi hinog na prutas, sapagkat alam niya kung kailan ito hinog at handa ng kainin. Isinasara niya ang mga pinto upang hindi mo mapitas ang mga hilaw na prutas. Bubuksan lamang niya ang mga ito kapag hinog na para sa pinakamahusay. Ang oras ng Diyos ay laging tama para sa atin. Minsan hindi natin naiintindihan ang mga nangyayari. Nadidismaya tayo kung bakit inilalagay ng Diyos sa lahat ng paghihirap na ito. Ngunit siya ang nakakaalam kung saan ka pipigilan at kung saan ka dadalhin. Ang pagtitiwala sa Kanya ay ating tungkulin at hayaang tuparin niya ang lahat ng iba pa. Laging maniwala sa Kanya at ang Kanyang mga pagpapala ay mananatili sa ating tabi. Muli po, sana ay meron kayong natutunan. Patuloy nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.